Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-aasawa? Sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ibig sabihin, itinakda ng Diyos na ang pag-aasawa ay para sa lalaki at babae lamang, hindi para sa magkaparehong kasarian. Lahat tayo ay nanggaling kay Adan at Eva. Kaya nang pasimula ay pinayagan ng Diyos na mag-asawa ang magkakapatid o magkakamag-anak. Ngunit nang dumami na ang mga tao sa mundo, ay pinagbawal na po ng Diyos ang pag-aasawa at pakikipagtalik sa malapit na kamag-anak na mababasa po ninyo in detail sa Levitico chapter 18. Dahil ang magiging bunga ng ganitong klaseng relasyon ay kadalasang humahantong sa isang sanggol na may birth defects. Ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo na iluluwa kapag napaso. Kaya kapag may asawa ka na, ay hindi mo siya pwedeng hiwalayan ng basta-basta. Dahil ang sino mang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao. Maaari lamang maghiwalay ang mag-asawa kapag ang isa sa kanila ay nangalunya. At pwede lang silang magpakasal muli sa iba kapag ang isa ay yumao na. Any other reason maliban dito ay pagkakasala ng pangangalunya. At ang sino mang nangangalunya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kahit unbeliever pa ang asawa mo, ay huwag mo rin siyang basta-basta hihiwalayan. Dahil baka ikaw pa ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng iyong asawa at ng kanyang pagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Ngunit kung ang iyong unbeliever na asawa ang siyang makikipaghiwalay, ay hayaan mo siyang humiwalay. Kapag nagkagayon, ay malaya ka na sapagkat pinawag ka ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Kaya nga mas mainam na kung mag-aasawa ka, ay dapat sa kaparehas mo ng pananampalataya upang maiwasan ang di pagkakaintindihan at paghihiwalayan at upang maituro ninyo rin sa inyong mga anak ang tamang pananampalataya. Ang iyong asawa o dating asawa dito sa lupa ay hindi mo na asawa pagdating sa langit. Dahil sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa, kundi sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit na hindi na kailangan pang mag-asawa o mag-anak. Anyway, speaking of pag-aasawa, sobrang nasira na po ni Satanas ang pagiging sagrado nito dahil kahit lalaki sa lalaki o babae sa babae ay nagpapakasal na rin at may mga relihiyong ding gaya ng Islam na pinapayagan ng mga lalaking mag-asawa ng hanggang sa 4 na babae, maging ang pag-aasawa ng isang adult na lalaki sa batang babae. Ganyan na po kasama ang mundo. كان عمرها 11 أو 10 أو 12 وبنائها الجسماني يمكنها من الزواج فلا مانع في الشريعة الإسلامية. ماشي جلس كان يضارب بعدين انا ضرب امي وضرب ابي كان يشتي يطعن اخي خرط جنبي وطرحها ببطنه. ماشي البنت الصغيرة لا تتزوجش لها وقد كبيرة عمرها 20 30. Stories such as these are often suppressed and are very difficult to investigate. Even in the hospitals of the capital, there are frequently cases of girls admitted for problems associated with child bride weddings. At the Al Sabeen Hospital in Sana'a, Dr. Salwa Al-Qamari has dealt with many such complicated cases. For example, we have one girl, she was around 14 years old, and she brought to the hospital after in her first night after marriage. After her first sex, she developed a very bad tear in her vaginal wall, and she developed a very severe bleeding. Actually, she was brought to our hospital. Once she is in very bad condition, she was shocked. She was nearing the death, and the actual was happened. She died. At maniwala man kayo o hindi, may mga tao rin sa ngayon na nagpapakasal sa hayop. Meron ding nagpapakasal sa sex doll o sa anumang bagay na meron silang fetish. Pakunti na rin ng pakunti ang bilang ng mga nagpapakasal sa ngayon dahil ang mga magkasintahan ay nagli-live-in na lamang at nagsisex kahit hindi pa sila kasal. Kaya tuloy pabata ng pabata ang mga nabubuntis at nanganganak. Tandaan, hanggat hindi ka pakasal sa isang tao ay hindi mo pa siya asawa. At alam nating ang sino mang nagnanasa sa hindi niya asawa ay nagkakasala ng adultery. Kapag nakikipagtali ka naman sa hindi mo asawa, ay nagkakasala ka ng fornication. At ang sino mang adulterer at fornicator ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya para sa mga magkasintahang nagsisex ng hindi pa kasal, ay mas mabuti nang magpakasal na kayo
kaysa masunog. Gawin nyo ito agad habang hindi pa totally mandatory ang 666 para magpakasal. Kung inaakala mo na wala namang legal marriage sa Biblia, ay aralin mo muna ang ibig sabihin ng betrothed at espoused na tinutukoy sa verses na ito dahil hindi automatic na asawa mo agad ang isang taong nakakasex mo. Kahit pa sabihin mo nagmamahala naman kayo. At huwag niyong ikumpara ang sitwasyon niyo kina Adam at Eve dahil sila ay pinagsama mismo ng Diyos at pinagpala. At kung wala pa kayo sa hustong gulang ng pagpapakasal, ay tigilan niyo muna ang anumang sexual contact hanggang sa kayo ay legal na makasal. Kung ikaw naman ay isang kabataang babae, ito ang lagi mong tatandaan. Kung talagang mahal ka ng iyong kasintahan, ay dapat kaya niyang magtiyaga at maghintay na makasal muna kayo bago kayo mag-sex. Dahil ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang sa wakas. Kaya kung wala sa iyong kasintahan ang mga katangiang ito, ay hindi talaga pag-ibig ang meron siya para sa iyo dahil ang habol lamang niya ay ang katawan mo. Para naman sa mga babaeng may asawa, ang utos ng Diyos ay magpasakop kayo sa sarili-sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Kaya kung ikaw ay isang babaeng ayaw magpasakop sa iyong asawa, ikaw ay nagkakasala sa Diyos dahil ayaw mong sumunod sa natural order na kanyang itinakda. Tandaan, ang babae ay nagmula sa lalaki. Si Eva ay nagmula sa tadyang ni Adan. Kaya hindi nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ang siyang nilalang para sa lalaki upang kanyang maging katuwang sa buhay. Gayunpaman, nagmula man ang babae sa lalaki, ang lalaki na may isinisilang ng babae. Kaya kailangan pa rin ng lalaki ang babae. At ng babae ang lalaki. Sa mag-asawa, hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Kaya huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa't isa. Malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Ngunit pagkatapos ay magsiping na muli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas. Dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Para naman sa mga lalaking may asawa, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sariling katawan sapagkat walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Mahalin ninyo ang iyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis, ni kulubot man, upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Ang iglesyang tinutukoy dito ay hindi isang relihiyon o sekta, kundi tayong mga nananampalataya sa Panginoong Hesukristo dahil tayo ang body of Christ o ang mga bahaging bumubuo sa kanyang katawan. Lahat tayo ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan, maging Hudyo man o Hintil, alipin man o malaya, at ang isang katawan ay binubuo ng magkakaibang bahagi na may magkakaibang gamit. Kaya itinakda ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ni Kristo ayon sa kanyang kalooban. Hindi lahat ay itinakda niya para maging apostol, propeta o guro, at hindi rin lahat ay pinagkalooban niya ng kakayahang gumawa ng mga himala, magpagaling ng may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika o magpaliwanag ng mga wikang ito. Kaya huwag po kayong maniniwala sa anumang relihiyon o sekta na nagsasabing sila lang daw ang maliligtas. Dahil tayong mga believers po mismo ang templo ng Diyos kung saan nananahan ang banal na espiritu na siyang seal of God o selyo ng Diyos sa atin na tayo ay ligtas na. Lalaki ka man o babae, tayong mga believers ang bride of Christ na inihilin tulad ni Pablo sa isang malinis na dalagang ipinakipagtipan sa isang lalaki na walang iba kundi si Kristo. Ang kanyang pagbabalik ay ang araw ng ating kasal sa kanya. At sa araw na iyon ay kukunin na niya tayo sa pamamagitan ng rapture
at ililigtas mula sa poot ng Diyos o ang pagkagunaw ng mundong ito kasama ang lahat ng masasama. Kaya sa araw na iyon ay siguraduhin mong nakasuot ka ng damit pangkasalan, isang malinis at puting-puting lino na sumisimbolo sa mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. Dahil ang sino mang hindi nakasuot ng damit pangkasalan ay ipapatapon sa kadiliman sa labas ng kaharian kung saan may pagnanangis at pagngangalit ng mga ngipin. Maraming salamat sa panonood at God bless you.